Engineer Salcedo, narito na po tayo. Tumingin si Luther sa labas ng kotse nang tumigil sila sa Happy Land Compound. Isang squatters area na prospective site project ng construction company ng tiyuhin niya para pagtayuan ng isang high-rise condominium. Siya ang naatasang bumisita sa lugar para mag-inspeksyon. Itsura pa lang nito, ayaw na niyang lumabas ng sasakyan, pero kailangan niyang gawin ang nakaatang na trabaho sa kanya. Let's keep the visit short. I don't want to stay in this place for too long. Seryoso niyang sabi bago bumaba ng kotse. Kaagad sinalubong si Luther ng masangsang na amoy ng paligid. Pinagpagan niya ang long sleeve shirt dahil pakiramdam niya'y kumapit agad ang amoy sa damit niya. This place seriously sucks. I hate it. Mahina niyang reklamo habang pinagmamasdan ng paligid. Mula sa kinatatayuan niya, kitang-kita ang mga barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Mga batang walang tsinelas na tumatakbo sa eskinita. Mga nanay na may hawak na tabo at timba habang nakapila sa isang poso. At mga lalaking nagkukumpulan sa gilid habang umiinom ng alak. Engineer, dito po tayo dumaan. Madalang po mga tao sa parting to. Saad ni Mr. Dominguez, ang assistant niya. Tahimik na sumunod si Luther habang patuloy na sinusuri ng mga mata ang paligid. May access ba to sa main road? Tanong niya. Opo, engineer. Mga 300 meters mula rito ay may kalsadang papuntang highway. Medyo kailangan lang po ng road widening kung sakaling matuloy yung proyekto. Tango lamang ang isinagot ni Luther. Maya-maya'y lumuhod siya upang suriin ang lupa. Hinawakan niya yon at pinisil ng bahagya. Loamy ang lupa at may halong basura. Kailangan ng mas malalim na soil testing sa lugar na to. Kung mababaw ang bedrock, baka hindi kaya din ang load ng high-rise condominium dito. Sabi niya, saka tumayo at nagpahid ng kamay gamit ang wet wipes na inabot ni Mr. Dominguez. Sunod naman niyang tiningnan ang mga baradong kanal na halos natabunan ng mga basura. May lumalabas pang maruming tubig sa isang gilid. Walang maayos na drainage dito. Kung uulan ng malakas, lulubog ang buong area. We need to study the flood history, Mr. Dominguez. Malaking factor yan sa structural planning. Noted, engineer. Tahimik silang nagpatuloy sa pag-ikot. Paminsan-minsan ay sumusulyap si Luther sa mga nakatira doon. Hindi na siya reklamo ng reklamo tulad kanina dahil natuon na ang isip niya sa pag-aanalisa. Unti-unti na rin siyang nakakakita ng posibilidad na maaaring maging maayos ang proyekto kung magkakaroon ng maayos na plano. Ang kailangan na lang niyang gawin ay ihain ang maayos na report sa tiyuhin niya. Nang matapos mag-inspeksyon, lumiko na sila ng daan para bumalik sa kotse. Send me the topographic map of the area. Pati na rin ang flood risk assessment. At saka hanapan mo ako ng contact sa City Hall. Kailangan ko ng permits history ng lupang to. Bilin niya sa assistant. Noted po, engineer. Sagot ni Mr. Dominguez. Prenteng naglalakad si Luther nang bigla siyang matigilan. Napakunot ang noo niya sa malambot na bagay na naapakan niya. Nasa loob yun ng asul na plastik na nabutas ng maapakan niya. Kaya't kumalat yon hanggang sa unahan ng sapatos niya. What the hell is this? Parang babaligtad ang sikmura niya nang sumingaw ang mabahong amoy mula roon. Damn it! It's human waste! Hindi kinain ni Luther ang amoy. Tumakbo siya sa kabilang gilid at isinuka ang mga kinain niya kaninang umaga. Isinandal niya ang isang kamay sa pader habang nakayuko, pero hindi niya alam na pinto pala yun ng isang bahay. Eksaktong bumukas ang pinto at tumama ang kamay niya sa katawan ng taong nagbukas. Gago ka ah! Bastos! Sigaw ng isang babae na may pagkasiga ang boses. Napaangat ang tingin ni Luther. Nakita niya ang galit na mukha ng babae at ang palad niya na nakalapat sa maselang bahagi na nasa ibaba ng puso nito. Sorry, miss. Hindi ko Hindi na niya natapos ang sasabihin. Napatingala siya nang tuhurin siya nito sa tiyan, kasabay ng pagdapo ng kamao nito sa panga niya. Kaagad siyang nahilo at naramdaman niya ang pagbagsak ng katawan sa lupa. Engineer! Tarantang sigaw ni Mr. Dominguez, kasabay ng pagdilim ng kanyang paningin. Ilang oras ang nakalipas, nagising si Luther na masakit ang kanyang panga. Nilibot niya ang tingin sa paligid. Malamlamang ilaw sa kinaroroonan niyang silid at maingay ang pag-ikot ng isang electric fan. Sa tabi ng hinihigaan niya, nakaupo si Mr. Dominguez gamit ang plastik na upuan. Mabutit nagising ka na, Engineer Salcedo. Masaya nitong sabi na halatang hindi mapakali sa kinauupuan.
Hawak-hawak nito ang dalawang kamay habang nakapatong sa magkadikit na hita. Tila kinakabahan ng itsura nito ngayon. Nasaan tayo? Clinic daw po ito ng barangay, engineer. Paano mo ako nadala rito? Pinabuhat kita sa mga tropa ko. Singit ng boses mula sa isang babae. Lumingon si Luther sa may pintuan ng silid. Uminit agad ang ulo niya nang makita ang babaeng sumuntok sa kanya at tumuhod. Nakahalokip-kip ito sa may pinto habang nagpapalobo ng chewing gum. Mr. Dominguez, tumawag ka ng pulis at ipadampot mo ang babaeng yan. Ngumisi ang babae. Naglakad ito palapit bago hinawakan ng likuran ng kwelyo ni Mr. Dominguez at sa pilitang pinaalis sa plastik na upuan. Pinatong na babae ang isang paa sa upuan bago dumukwang sa kanya. Inikot pa nito ang suot na sombrero para mapunta ang unahan niyon sa likuran. Aba, ginagaling ka yata, mister. Babalik rin mo pa ako ngayon Bayaran mo ako. Inilahad nito ang nakabukas na palad sa kanya. Why should I be paying you? At bakit hindi? Hinawakan mo ang Pokemon ko nang walang pahintulot. What? I think there's a misunderstanding here, miss. I don't remember holding anything from you. Timang ka ba, mister? Masusuntok ba kita kung hindi mo dinakma ang Pokemon ko? Sabi nito bago itinuro ang ibaba ng puson. Nag-init ang tenga ni Luther nang maalala kung saan lumapat ang kamay niya sa katawan ng babae. Makapal naman ang jeans nito at hindi niya naramdaman yon sa palad niya. Pero pangit pa rin tingnan. Alam niyang nakakabastos yun sa parte ng babae, pero hindi yun sapat na dahilan para maningil ito ng kabayaran. I'm sorry, miss, pero hindi ko sinasadya yun. Sinadya mo man o hindi, sexual harassment pa rin yun. Bayaran mo ako kung ayaw mong ipakulong kita. Pagak na natawa si Luther. Are you threatening me? You don't even know who I am. You're more likely to end up in jail than I am. Oh, talaga? Ngumisi ang babae, pero nagulat siya nang bigla nitong sinipa ang plastik na upuan. Tumalsik yun at naputol ang isang paa. Maayos itong tumayo bago isinilid ang dalawang kamay sa bulsa ng oversized nitong pantalon. Tingnan natin kung makaalis kayo rito kapag hindi niyo ako binayaran. Umalis ang babae nang hindi niya siniseryoso ang sinabi nito. Binalingan niya ng tingin si Mr. Dominguez na namumutla sa isang gilid. Engineer, bayaran na lang natin yung babae para makaalis na po tayo rito. Makakaalis tayo rito nang hindi sinusunod ang gusto niya. Umalis na tayo, Mr. Dominguez. Sabi niya bago umalis sa kama, pero hindi niya makita ang sapatos niya sa sahig. Nasaan ang sapatos ko? Itinapon po ni Miss Tyra, engineer. And who's Tyra? Bakit niya itatapon ang sapatos ko? Alam ba niya kung magkano yun? Tyra po ang pangalan ng babaeng matapang at astig, engineer. Nagpakilala po siya sa akin kanina. Itinapon po niya ang sapatos mo kasi po may ebak daw po at napakabaho na. She has no right to throw away my things. I don't care kahit sika pa siya dito. And by the way, what is ebak? Human waste po, sir. Umasim ang mukha ni Luther nang maalala ang naapakan niyang nasa plastic bag kanina. Naalala niya rin na bumagsak siya sa maruming eskinita, kaya nagmamadali niyang hinubad ang long sleeve shirt at itinapon sa basurahang naroon. Tanging white t-shirt ang natira sa pang-itaas niya. They need to know how to properly dispose their waste. Bumuntong hininga si Luther bago naglakad ng nakamedyas. Let's go, Mr. Dominguez. This place suffocates me. Paanyaya niya rito, pero hindi ito umaalis sa kinatatayuan. May problema ba? Tara na. Kasi engineer, pinagtripan po ng mga tao ang sasakyan natin. Inalis po nila ang 4 na gulong ng kotse, baterya, side mirrors, tambutso, pati plaka. At baka mamaya kunin na rin nila mga bakal. Ilang oras ba kung walang malay at ganoon nila kabilis pinaghihiwalay ang kotse natin? Halos 7 oras na po. Bakit hindi ko tumawag ng barangay officials? Nabantayan sana nila ang kotse natin habang wala akong malay. Inilak po ni Miss Tyra ang pintuan nitong clinic, sir. Are you serious? Nagmamadaling lumapit si Luther sa pintuan. Pinihit niya ang doorknob pero nakalak ngayon mula sa labas. Nagulo niya ang sariling buhok sa inis. Tumawag ka ng susundo sa atin, Mr. Dominguez. Kinuha po ni Miss Tyra ang cellphone natin, engineer. Nasa kanya rin po ang susi ng sasakyan. What's your freaking problem? Iritable niyang sabi bago sinipa ang pintuan. Hey woman, are you listening? Open this freaking door. Sinipa at kinalampag ni Luther ang pinto, pero walang sumasagot sa kanya hanggang mapagod siya.
Bumalik siya sa maliit na higaan at doon umupo. I'll make that woman regret this. Who is she to imprison me here? She had no idea what a Salcedo could do. Challenging a Salcedo is like running into a wall. Magbayad na lang po tayo, engineer. Mukhang seryoso po talaga si Miss Tyra na ikulong tayo rito. Gumagabi na rin po, nakakatakot pa naman sa lugar na to. No, she'll never get a single cent from me. Matigas niyang pagtutol. Nanatili sina Luther at Mr. Dominguez sa loob ng silid. Nagmatigas si Luther na hindi bayaran si Tyra sa kasalanang hindi naman niya sinasadya. Naniniwala siyang pakakawalan din sila nito. Pero sumapit ang gabi, hindi pa rin bumabalik ang babae. Mukhang nag-overheat na rin ang electric fan hanggang tumigil yun sa pag-ikot. Uminit sa silid at sinugod sila ng mga lamok. That woman is seriously insane. Walang pagpipilian si Luther kundi muling tumayo at lumapit sa pinto. Hey woman, are you there? Talk to me. How much should I pay? Malakas niyang tanong kahit hindi siya sigurado kung nasa labas si Tyra. Ngunit agad bumukas ang pinto at hindi na siya nakaiwas. Napaatras siya nang tumama ang pinto sa noo niya. What the hell, woman? Are you crazy? Singhal niya kay Tyra, pero hindi man lamang ito naapektuhan. Pasensya na, mister. Hindi ko sinasadya ang pagdama ng pinto sa mukha mo. Bakit kasi paharang-harang ka riyan? Sinisisi mo ba ako, ha? Singhal niya, pero ngumisi lang ito. Hindi naman obvious, di ba? Nainis si Luther, pero tinakpan ni Tyra ang bibig niya nang magsasalita ulit siya. Oops! Quiet! Ang ingay mo. Tinapik niya ang kamay nito sabay punas sa bibig niya. Baka kung saan ito humawak at madikitan ng germs ang labi niya. Don't you dare touch me again, woman. Okay, mister. Mabilis naman akong kausap. Hihingi na rin ako na paumanhin sa suntok kanina, pero sinadya ko yun dahil sa bugso ng damdamin. Sino ba namang matutuwa kapag nahipuan ng Pokemon, di ba? Nakangisi nitong sabi, pero halatang hindi ito sinsero sa paghingi ng paumanhin. Siya nga pala, 5,000 lang ang hihingin kong kabayaran sa ginawa mo. Maliit na yon kaya huwag ka nang magreklamo. Kahit naiinis, kinuha pa rin ni Luther ang wallet at ibinigay ang 5,000 kay Tyra. Tinanggap nito ang pera, pero hindi niya tuluyang binitiwan. Nasaan ang sasakyan ko? Seryoso niyang tanong sa babaeng siga. Nasa labas, ibabalik ng mga tropa ko ang mga kinuha nila kapag ibinigay mo sa akin ang pera. Wala akong tiwala sa'yo. Ipakita mo muna ang buo ang sasakyan ko at saka mo makukuha ang pera. Ibalik mo rin ang cellphone namin at susi ng kotse ko. Ngumisi si Tyra at malakas na hinila ang pera sa kamay niya. Winagayway pa nito ang pera nang tuluyang makuha. 5,000 lang to, mister. Kung tutuusin, mas malaking kikitain ko sa sasakyan mo at sa cellphone yung 2 kung ibebenta ko. Pero hindi ko ginawa. Hindi kasi ako gahaman na tao. Siya nga pala, ito ang susi at cellphone niyo. Inihagis nito ang isang supot kay Luther. Nasa loob ng supot ang cellphone nila ni Mr. Dominguez, susi ng sasakyan at maging ang sapatos niya. Hindi siya makapaniwala na malinis na yon at hindi amoy ebak. Pinalinis ko na yung sapatos mo. Sayang naman kung itatapon lang. Lumabas na lang kayo pagkalipas ng 30 minuto. Binubuo pa kasi ang sasakyan niyo eh. Salamat sa 5,000. Magbabayad ka rin naman pala, nagmatigas ka pa. Sige, bye. Anito bago umalis. What the? She's really insane. Pinagtripan niya lang tayo, Mr. Dominguez. Hindi ko ito mapapalampas. Nagmamadaling isinuot ni Luther ang sapatos at sinundan sa labas si Tyra. Pero wala roon ang babae. Ang tanging niyang naabutan ay ang sasakyan niyang binubuo ng 6 na tao. Pawang hubad-baro ang mga ito at mukhang mga sanggano. Engineer, huminahon po kayo. Hindi natin kilala ang mga tao rito, sir. Baka mapahamak po tayo. Nag-aalalang sabi ni Mr. Dominguez. Mr. Dominguez, make sure the authorities know what that girl did. She can't get away with this. Noted, engineer. Ilang sandali pa'y nabuo na rin ang sasakyan at binaybay na nila ang daan palayo sa squatters area. Pero hindi pa rin nawawala ang inis ni Luther kay Tyra. Engineer, gusto mo bang kumain muna? Kaninang tanghali pa tayo hindi kumakain. May malapit pong fast food chain dito. Pwede po tayong dumaan sandali. Suwestyon ni Mr. Dominguez habang nagmamaneho. I don't eat fast food, Mr. Dominguez. It's not healthy. Alam ko naman yun, sir. Kaya lang, nagugutom na po kasi ako. Pwede po bang mag-drive-thru muna tayo? Bumuntong hininga si Luther. Kumukulo na rin ang tiyan niya sa gutom. Hindi naman siguro masama kung isang beses siyang kakain sa fast food.
Sige, tumigil muna tayo at kumain. Thank you, engineer. Masayang sabi ni Mr. Dominguez. Maya-maya ay maayos na silang nakaupo sa loob ng Jollibee. Tanging tubig at burger steak ang order ni Luther para maibsan ang gutom niya. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng kainan, lalo pat may ilang customer ang tumitingin sa kanya. Eat fast, Mr. Dominguez. Let's leave immediately. Sabi niya rito kahit kasisimula lang nilang kumain. Sa gitna ng kanilang pagkain, isang grupo ng mga bata ang pumasok sa loob. Maingay ang mga ito at halatang excited. Nagkani-kaniyang pwesto ang mga ito at ang ilan ay umupo malapit kay Luther. Nawalan ng ganang kumain si Luther dahil sa amoy pawis ng mga bata at madungis na itsura. Hindi naman siya nanghuhusga, pero hindi siya sanay na may kasamang pulube habang kumakain. Umalis na tayo, Mr. Dominguez. Sandali lang, engineer. Uubusin ko lang tong burger at french fries ko. Tumalikod na lang si Luther sa direksyon ng mga bata at pasimpleng tinakpan ang kanyang ilong. Ngunit napalingon uli siya nang marinig ang pamilyar na boses ng isang babae. Mga bata, ito na pangakong Jollibee treat ni Ate Tyra. Kumain kayong mabuti ha. Sa susunod na magkapera ako, bibilhan ko kayo ng mga laruan. Gusto niyo ba yon? Masaya nitong sabi sa mga bata na tuwang-tuwa. Opo ate, maraming salamat po. Sandaling natigilan si Luther. Kahit nakatalikod ito sa direksyon niya, alam niyang ito rin ang babaeng humingi ng 5,000 sa kanya. Hindi na nakapagtataka na nagpupumilit itong bayaran ng aksidenteng paghawak niya rito. Marahil gusto lang talaga nitong bigyan ng pagkain ng mga bata, pero wala itong sapat na pera para gawin yon. Hindi niya naiwasang mapahanga dito. Aastig-astig ito at siga, pero may malambot din pala itong puso. Hihintayin na lang kita sa kotse, Mr. Dominguez. At saka, kalimutan mo na rin ang tungkol sa pinapagawa ko sa'yo. Mas marami tayong trabaho kaysa ipapulis ang babaeng Amazona na yun. Hindi na hinintay ni Luther na sumagot ang assistant. Tumayo na siya at umalis bago pa pumunta si Tyra sa mga batang malapit sa kanya. Bago tuluyang lumabas, dumaan muna siya sa counter ng Jollibee. Pinadagdagan niya ang pagkain ng mga bata na nagkakahalaga ng 2,000 piso. Hindi niya yun karaniwang ginagawa, pero hindi rin masamang tumulong ng paminsan-minsan, lalo pat may pera naman siya para gawin yun. Samantala, hindi mawala-wala ang ngiti ni Tyra habang binabaybay niya ng bisikleta ang daan pa uwi. Natupad niya ang pangako sa mga bata na dadalhin ng mga ito sa Jollibee. At higit sa lahat, may isang lalaki pa ang nanlibre sa kanila. Hindi niya nakuha ang pangalan nito dahil hindi naman daw nagpakilala, sabi ng babae sa counter. Kung sino ka man, mister, maraming salamat sa'yo. Hindi lang nakakain ng mga bata dahil may dala pa sila pa uwi. Pakanta-kanta pa siya habang nagpepedal kahit hating gabi na. Pero kaagad na wala ang ngiti niya nang matanaw ang nakahimpil na 2 sasakyan sa unahan niya. Fantasy time is over, Tyra. Time to face the real world. Bulong niya sa sarili. Hindi pa man siya nakakalapit, bumaba na ang mga men in black sa kotse, kasunod ng pagbaba ng babaeng kaplastika niya. Kaagad itong sumalubong sa kanya nang tuluyan siyang makalapit. Tyra, I've been searching for you everywhere since you left 2 weeks ago. I'm so sorry for telling Dad that you sold his favorite painting. You got punished because of me, and I regret it deeply. Please forgive me, dear sister. Pekeng umiti si Tyra sa pekeng paghingi ng paumanhin ng kapatid niyang si Sabina. It's fine, Sabina. I had a great time being punished. Staying in the squatters area is surprisingly refreshing. So, thanks for that brilliant idea you gave to Dad. I was surrounded by real people with genuine personalities. But of course, not as much as I love your sincerity, dear sister. Good to hear that, Tyra. Anyway, let's head home while Mom and Dad aren't there. You can sneak in quietly. Alright, thanks for the tip. I'll take the other car. I'm wearing baggy clothes and I wouldn't want to stay in your expensive car. Go ahead. I'm sure my bodyguards won't mind the extra passenger. Bumaba si Tyra sa kanyang bisikleta. Kinuha naman yon ng isang bodyguard at inilagay sa likuran ng sasakyan. Thanks for picking me up, Sabina. You've always been so thoughtful. Makahulugan niyang sabi bago sumakay sa kabilang sasakyan. Mabilis din niyang isinara ang pinto para maiwasan na niyang marinig ang nakakairitang pekeng pag-aalala ni Sabina sa kanya. How are you, Lady Tyra? Tanong ng isa sa mga bodyguard ni Sabina na siyang nagmamaneho ng sasakyan. Breathing and kicking, Manong Boggs.
Funny how the squatters area feels more like home than our mansion. Sagot niya. Bodyguard niya rin noon si Manong Bogs, at ito ang nagturo sa kanya ng self-defense, martial arts at gun-firing. Katunayan, ito ang kaisa-isang bodyguard niya. Pero kinuha pa ito ni Samina dahil lahat ng meron siya ay gusto nito. Hindi tumutol ang mga magulang niya dahil kaya naman na daw niyang ipagtanggol ang sarili kumpara sa kapatid niyang damsel in distress. Mas pinapaboran ng mga ito si Sabrina kaysa sa kanya, kahit pareho lang naman silang nanggaling sa bahay ampunan. Mahal niya ang kanyang mga magulang, pero naiinis siya sa mga ito sa pakikitungo sa kanya kumpara kay Samina. Pasensya na kung naranasan mong manatili sa lugar na yun nang walang kasama, Lady Tyra. Gustuhin ko man napuntahan ka, hindi ko magawa. Hindi ako pwedeng umalis sa tabi ni Lady Sabina. I know, Manong Bogs. Bakit kasi hindi na lang ikaw ang umampun sa akin noon? Mas gusto pa kitang maging tatay kaysa sa daddy ko. Biro niya rito, pero yun ang totoo niyang nararamdaman. Mas naramdaman niya ang pagiging ama ni Manong Bogs kaysa sa daddy niya. Palabiro ka talaga, Lady Tyra. Kung sa akin ka napunta, hindi mo mararanasan ang ginhawa ng buhay na meron ka ngayon. Ginhawa? Ang hirap po kaya ng buhay ko. Tinapon ako ng mga magulang ko sa squatters area nang walang pera at gamit. Kung hindi ako nagbenta ng suot kong alahas, wala akong matutuluyan. At hindi ako makakabili ng mga gamit ko. Troublemaker ka kasi, Lady Tyra. Palagi mong pinapasakit ang ulo ng mga magulang mo. Pero alam mo, maswerte ka pa rin dahil isang alkaraz ang umampun sa'yo. Kahit papano, naibibigay nila ang pangangailangan mo. Si Sabina pa ang maswerte, hindi ako. Mahina niyang sabi bago tumingin sa labas ng bintana. Isang oras ang nakalipas nang makarating sila sa Alcaraz Mansion. Hindi na nagulat si Tyra nang makitang nag-aabang ang mga magulang niya sa sala. Alam naman niyang nagsisinungaling si Sabina na wala ang mga ito. Malamang may drama na naman ito para maging mabango sa mga magulang nila. Sabina, iha, what were you thinking by leaving in the middle of the night? It's dangerous out there. Nag-aalala ang sabi ni Serena, ang adoptive mother nila ni Sabina. Niyakap nito ng mahigpit si Sabina na parang ilang taong hindi nagkita ang dalawa. Mom, I'm really sorry. I was worried about Tyra. That's why I went out to find her. Maluhaluhang paliwanag ni Sabina. Kulang na lang ay umikot ang mga mata ni Tyra sa pag-arte nito. 2 linggo na siya sa labas, pero ngayon lang nito naisip hanapin siya kung kailan tapos na ang parusa niya. You're so kind, Sabina. I wish your sister had an attitude like yours. Hindi sana sumasakit ang ulo namin sa pagiging troublemaker niya. Sana naman may natutunan siya sa squatters area. Pagpaparinig ng mami niya sa kanya. I'm going back to my room. Good night, Alcaraz clan. Baliwala niyang sabi bago umalis. Nasa kalagitnaan pa lamang siya ng hagdan nang marinig niya ang galit na boses ng daddy niya. Sumasobra na ang pagiging pasaway ni Tyra, Serena. Hindi na niya tayo ginagalang. Kapag hindi pa siya nagbago, ibabalik ko talaga siya sa ampo ng pinanggalingan niya. Napahinto sa paghakbang si Tyra. Kumurot ang dibdib niya sa lungkot na bumalot doon. This is me, the same child you adopted when I was 7. You're disgusted because I'm not the person you wanted me to be. You don't really want a child. You want a puppet. Someone who bends to your rules. Bulong niya at nagpatuloy na patungo sa silid niya. Samantala, naiwan ng 3 sa sala habang nagtatalo ang mag-asawang Alcaraz tungkol kay Tyra. Huminahon ka nga, Federico. Anak natin si Tyra kahit nagaano pa siya kapasaway. Unawain na lang natin siya. Binibigyan naman natin siya ng leksyon kapag gumagawa siya ng kasalanan. Nakita mo naman, di ba? Tumagal siya ng 2 linggo sa squatters area nang walang kahit ano. Ibig sabihin, maabilidad ng anak nating yun. May paghangang sabi ni Serena. Sorry, honey. Nabigla lamang ako. Minsan kasi, hindi ko rin mapigilan ang init ng ulo ko sa katigasan ng ulo ni Tyra. May sarili siyang desisyon at hindi niya sinusunod ang mga gusto natin para sa kanya. Aminin man natin o hindi, may magandang naidudulot ang mga desisyon ni Tyra. Lumalakas ang personalidad niya at kailangan natin ng ganoong ugali sa kumpanya. Balanse ang ugali ng 2 nating tagapagmana. Ngumiti si Serena habang hinahaplos ang buhok ni Sabina. Pasimple namang tumalim ang tingin ni Sabrina. Hindi niya nagugustuhan ang paghanga ng mga magulang sa katigasan ng loob ni Tyra. I will inherit the Alcaraz name alone, Tyra.
Soon, this house will no longer be yours. Nakangising sabi ni Sabina sa isip. Paglipas ng mga araw, nagkulong lang si Tyra sa silid niya tulad ng palagi niyang ginagawa kapag nasa bahay siya. Dinadalhan lang siya ng pagkain ng mga kasambahay roon. Hindi niya rin kinakausap isa man sa pamilya niya. Mas gusto pa niyang matulog o mag-browse sa internet kaysa pag-aksayahan ng oras ang mga ito. Hindi naman magbabago ang tingin ng mga ito sa kanya kahit magpakita siya. Siya pa rin si Tyra na troublemaker sa paningin ng mga ito. Isang hapon habang komportableng nakahiga si Tyra sa kama habang nanonood ng documentary news, pinuntahan siya ni Sabina roon. Anong kailangan mo, Sabina? Tanong niya sa babae bago bitiwan ng hawak niyang tablet. Umirap ito bago inihagi sa sahig ang dalang kahon. Hindi nito tinatago ang totoong ugali kapag sila lamang dalawa. Kahit ayoko, kailangan mo pa rin pumunta sa pre-engagement party ko mamayang gabi. Kailangan dumalo ka para mainggit ka kung gaano ko gwapo mo papangasawa ko. And remember, we are the Honorable Alcaraz family. So we have to carry ourselves with integrity and maintain a unity that sets us apart from others. Oh, talaga? Napilit mo rin sina mommy at daddy na magkaroon ng arranged marriage sa inyong dalawa? Sa pagkakaalala ko, hindi ka naman gusto ng lalaking yun. Mabuti pumayag siya. Don't be shocked, Tyra, because I have everything I desired. Aba, gumagaling ka na talaga, Sabina. Congratulations! Pero tingin ko, magsisisi ang lalaking yun na pinatulan ka. Ang sama kasi ng ugali mo. Nakangisi niyang sabi. Whatever, loser. Pinagtaasan siya nito ng kilay bago umalis ng silid niya. Yabang, hindi naman niya kasintahan yung lalaki. Inis niyang sabi, pero bahagya siyang natigilan. Unti-unti, sumilay ang ngisi sa mga labi niya. They've labeled me as a troublemaker. Fine, let's show them they're right. Let's make them witness what a real troublemaker can do. Kinagabihan, hindi pumayag si Tyra na mapahiya sa magaganap na party. Halatang sinadya ni Sabina ang revealing silk dress na ibinigay nito sa kanya para mapahiya siya. Manipis ang tela niyo na dumudula sa kanyang balat. Walang manggas, mababa ang neckline na umabot sa punong dibdib niya. Halos umabot sa balakang ang hati sa gilid, at walang takip ang likuran hanggang baywang. Hindi niya yun pinalitan. Sa halip, isinuot niya yon na puno ng kumpiyansa sa sarili. Pinaresan pa niya yon ng eleganteng make-up at itinaas ang kinulot niyang buhok. Sinigurado niyang magsi-stand out siya ngayong gabi. Talbog ang plastic niyang kapatid. Tyra, where did you even get the dress? Party ang pinuntahan mo at hindi bar. Mahinang saway ng mommy niya nang makita siya nito sa venue. Mom, I couldn't say no to Sabina. She gave me this dress. Why wouldn't I wear it, right? Tyra, this night is important to me. Bakit sa tono ng pananalita mo, binigay ko ang dress na yan? Hindi ako pipili ng ganyang klase ng damit para sa'yo. Sinadya mo ba to para makuha ang atensyon ng mga tao? Paawang sabi ni Sabina. That's enough, sabad ng daddy niya. Tyra, behave. Huwag kang gagawa ng bagay na ikasisira ng gabing to. Manatili ka lang sa isang tabi hanggat hindi ka kailangan. Fine, Dad. I'm used to being left out anyway. Kibit balikat siyang ngumiti bago talikuran ng mga ito. Napangisi si Tyra nang mapansing nakasunod ang tingin ng mga bisita sa bawat kilos niya. Sino ba namang hindi titingin kung halos kuminang ang kinis ng balat niya sa liwanag ng ilaw? Nagtatagli rin siya ng magandang muka at hubog ng katawan. At sa pagkakataong ito, mukhang nagtagumpay na siya sa pag-agaw ng eksena kay Sabina. Ngunit hindi pa siya natapos dahil malapit na dumating ang sorpresang inihanda niya rito. Mukhang kailangan kong uminom pampalakas ng loob. Kumuha siya ng isang baso ng rose wine sa dalang tray ng waiter. Umupo siya sa pinakagilid ng venue at mag-isang uminom habang nagmamasid sa paligid. Inaalam niya kung sino sa mga lalaking naroon ang mapapangasawa ni Sabina. Kahit hindi pa ito ang opisyal na engagement party, napakaraming tao roon. Hays, dapat nakuha ko man lang ang pangalan niya para hindi ako nahihirapan ngayon. At least, pwede ako mag-search sa internet ng posibleng itsura niya. Mahina niyang reklamo. Ilang baso ng wine ang naubos ni Tyra. At sa wakas ay ipakikilala na si Sabina at ang mapapangasawa nito. Namatay ang mga ilaw at dalawang spotlight ang naiwan.
Nakatutok ang isa kay Sabina at ang isa ay sa lalaking nakatalikod hindi kalayuan sa pwesto niya. Nariyan ka lang pala, bulong niya. Inumbos ni Tyra ang laman ng baso bago iyan iniwan sa mesa. Pasimple siyang naglakad patungo sa lalaki. Nakakita siya ng bakanting upuan sa may unahan nito. Umupo muna siya roon habang marahan itong naglalakad para lapitan si Sabina. Nang nasa tapat na niya ito, bigla siyang tumayo at sinadya itong banggain. Pumihit siya paharap dito at nagpanggap na matutumba. "Oh my God!" sigaw ni Tyra. Maagap siyang hinawakan ng lalaki sa bewang. Kaagad niyang naramdaman ang mainit nitong balad sa balat niya. Kumapit siya sa batok nito at sinadya itong ilapit sa mukha niya para maglapat ang mga labi nila. Nakita niya ang pagkagulat nito at hindi rin niya inaasahan ang mabilis na tibok ng puso niya. Pag-arte lang to para makabawi kay Sabina. Pero bakit parang nagugustuhan niya ang paglalapat ng mga labi nila? Mabilis itinulak ni Tyra ang lalaki sa takot na malaman nito ang epekto ng halik sa kanya. Umugong ang mga bulungan sa paligid. Tinakpan niya agad ang labi na parang pinagsamantalahan siya nito. You kissed me," sabi niya na nangingilid ang mga luha. Muling lumiwanag ang paligid nang ibalik ang sindi ng ilaw. Pero nanlaki ang mga mata niya nang makita na malinaw ang itsura ng lalaki sa harapan niya. "Mr. Pokemon?" Tinakpan niya ang bibig nang dumulas yun sa bibig niya. Kumunot ang noo ng lalaki at waring kinikilala siya, pero naagaw ang atensyon nila sa malakas na boses ni Sabina. "What kind of game are you playing, Tyra? That's my fiancé you just kissed." Galit nitong sabi. Lumingon si Tyra sa kapatid. Pagkakataon naman niya para maging kawawa sa harapan ng mga tao at ng mga magulang nila. Susubukan lang niya kung ano ang magiging reaksyon ni Sabina kapag ginawa niya ang palagi nitong ginagawa sa kanya. "Sabina, aksidente ang nangyari. Wala akong intensyon na halikan ng fiancé mo. Alam kong hindi mo ako gusto. Pero sana wag mo akong pagbintangan. Hindi ko to sinadya. Kung gusto mong umalis ako, okay lang. Wag mo lang akong ipahiya sa lahat." Pinilit niyang lumuha at hindi naman siya nabigo. Tumungo siya nang pumatak ang mga luha niya, kaya nagmukha talaga siyang kawawa. "How dare you, Tyra? Are you that desperate for attention?" Nag-angat ng tingin si Tyra sa kapatid. Hindi nito makontrol ang emosyon at hayagan nitong pinapakita ang galit. Ibang-iba ito sa kanya dahil nagagawa pa niyang makipagsabayan sa pag-arte nito kapag pinapahiya siya. "Nagkakamali ka. Hindi ko yun Nahinto ang pagsasalita ni Tyra nang malakas siyang sinampal ni Sabina. Napaatras siya sa lalaking hinaligan niya, pero kaagad din siyang dumistansya nang maramdaman ang katawan nito sa likod niya. "Quit the drama, Tyra. You're not fooling anyone but yourself." Nanginig ang boses ni Sabina. Hindi ito nagpapigil kahit pinapatigil na ng mga magulang nila. "You always play the victim, crying your way out of everything like you're some innocent little girl. But this? Kissing my fiancé in front of everyone? You've stooped to a whole new level of being pathetic. You want sympathy? Wrong crowd, Tyra. No one here is buying your act anymore." Sigaw nito sa kanya. Sa palagay ni Tyra, inilalarawan ni Sabina ang sarili. Hindi siya ganoon dahil ito ang palaging gumagawa ng eksena. Pero umarte siyang kawawa, kaya hindi siya sumagot tulad ng palagi niyang ginagawa. Sa halip, luhaan niyang inilibot ang tingin sa mga tao. Mas marami ang nakikisimpatya sa kanya at marami rin ang nagulat sa ipinakitang ugali ni Sabina na kilala bilang compose at mahinhin. Sapat na ang eksenang ginawa niya, kaya kailangan na niyang umalis. "Pasensya na kung nagulo kong importanteng gabi mo, Sabina. Pero maniwala ka man o hindi, wala akong intensyon na manggulo. Aalis na lang ako kaysa masira ang relasyon natin bilang magkapatid." Pumihit si Tyra para umalis. Nakasalubong pa niya ang tingin ng lalaki na waring kinikilala pa rin siya hanggang ngayon. Baliwala niya itong nilampasan hanggang makalabas siya ng venue. "Hindi mo pala kayang panindigan ng sarili mong drama, Sabina. Ngayon lumabas na ang totoo mong ugali. Sino mag-aakalang fiancé mo lang palang magtatanggal ng maskara mo?" Ngumiti si Tyra kahit may bakas ng luha sa pisngi niya dahil sa pag-arte kanina. "Sana pala noon mo pa siya pinakilala para matagal na ako nakaganti sa'yo." Nakangisi niyang sabi habang naglalakad sa tabing kalsada. Naghihintay siya ng taxi na dadaan para umuwi. Wala siyang sasakyan o driver na naghihintay sa kanya. Mag-isa lang siyang pumunta sa venue kanina dahil ayaw niyang sumabay sa kanyang pamilya.
So maglalakad ako na ganito ang suot sa kalagitnaan ng gabi? Naiinis niyang sabi dahil wala pa ring dumadaan na taxi. Ilang minuto pa lang siyang naglalakad pero ramdam na agad niya ang pangangalay ng mga paa sa taas ng takong niya. Napabuntong hininga siya at tumigil sa isang bangko sa gilid ng kalsada upang pansamantalang magpahinga. Lumingon-lingon siya sa napakatahimik na paligid at umaasang may mapadaan kahit isang taxi. Pero sa itsura ng lugar, mukhang malabong mangyari yun. Pinag-cross niya ang mga hita at niyakap ang sarili nang maramdaman ng ginaw. Shucks! Ngayon lang ako nagsisi kung bakit ganitong damit ang suot ko. Bakit kasi wala pang taxi? Nabuhayan ng loob si Tyra nang matanaw ang ilaw ng papalapit na sasakyan. Tumayo siya para pahintuin yun, pero nadismaya siya na hindi pala yung taxi. Ngunit tumigil pa rin ang itim na pick-up sa gilid niya. Sumilip ang dalawang lalaki sa bintana at ang isa naman ay lumabas. Nalanghap niya agad ang amoy ng alak sa lalaki. Miss, gabing-gabi na. Baka mapahama ka pa rito. Ihahatid ka na namin pa uwi. Sumakay ka na. Sabi ng lalaking bumaba sa sasakyan. No thanks, maglalakad na lang ako. Umiwas si Tyra sa lalaki, pero hinawakan nito ang braso niya at pilit hinihila pasakay ng sasakyan. Nainis naman siya at malakas itong sinipa sa hita sabay suntok sa muka. Napaatras ito at namula sa galit. Nagmamadali ring bumaba ang dalawa pa nitong kasama at pinalibutan siya. Yes, I'm irresistible in this outfit, but that doesn't mean I'm not dangerous. Nakangisi niyang sabi sa mga lalaki. Itinaas niya ang isang paa kaya't lumitaw ang makinis niyang hita sa mahabang hiwa ng damit niya. Napatingin doon ng mga lalaki kaya't hindi nakaiwas ang nasa unahan sa sipa niya. Mabilis siyang umikot sa likuran at magkasunod na sinipa ang dalawa pa. Natumba ang mga ito sa semento pero mabilis ding bumangon. Ba't matitigas pala ang mga mukha niyo Inayos muna ni Tyra ang damit sa tapat ng dibdib niya bago muling hinarap ang mga lalaki. Hinila niya ang buhok ng isa at sinuntok sa muka bago sinipa patungo sa loob ng sasakyan. Ganoon din ang ginawa niya sa dalawa pa nitong kasama. Malayo sa inaasahan niya na mapapaaway siya ngayong gabi at ganito pa ka-sexy ang damit niya. Samantala sa venue, hindi nagtangka magpaliwanag si Luther sa nangyari kahit anong tanong ng tiyuhin niya. Hinayaan niya lang kung anong iniisip ng mga ito tungkol sa kanya. Tutol siya sa arranged marriage na ito at nagpapasalamat siyang may gumawa ng eksena para makatakas siya. This nephew of mine has proven himself unfaithful. I will not stand by and let someone like him marry into the Alcaraz family. I'm afraid we must call off this agreement. Saad ng tiyuhin niya. No, Tito. This is just my sister's pathetic attempt to sabotage me. She's always been jealous and now she's trying to ruin the one thing that actually matters to me. Don't let her lies destroy this engagement. Pagmamakaawa ni Sabina. Mr. Alcaraz, what do you think? Tanong ni Mr. Salcedo sa daddy ni Sabina. Bumuntong hininga si Mr. Alcaraz. I agree with you, Mr. Salcedo. Maybe we can talk about this in private. Matatag nitong sabi at masuyong tumingin sa anak. You deserve someone brave enough to stand by your side and speak up for you, Sabina. Not someone who hides in silence. Luther Salcedo is not the man. He's not the one for you, my dear. Umayak si Sabina sa bayakap sa mami nito. Pasimple namang umalis si Luther sa komosyon, pero narinig pa niya ang pahabol na sinabi ng tiyuhin niya. I gave you every chance, Luther. But now, you're done. You're no longer part of Salcedo Construction Firm. You're fired. Don't you dare come near me again. Binaliwala ni Luther ang narinig. Inaasahan na niya yon mula sa kanyang tiyuhin. Alam niyang kaunting pagkakamali, itatakwil siya nito. Ngunit napag-isipan na rin niya ang bagay na ito. Ayaw niyang matali sa isang kasal na hindi niya gusto para lang manatili ang bagay na meron siya ngayon. Mas mabuting mapalaya niya ang sarili at pumili ng gusto niya, kahit hindi ganoong kasagana ang magiging buhay niya. May ipon naman siya at sapat na yun para suportahan ang magiging pamilya niya. Sa ngayon, kailangan muna niyang lumayo sa tiyuhin para hindi siya nito pag-initan. No matter what happens, freedom is everything. Ngumiti siya bago kinuha ang sasakyan niya. Bahagya pa lang siyang nakakalayo sa venue nang makita niyang nakaupo sa gilid ng kalsada ang babaeng naging dahilan ng kalayaan niya. Pamilyar ito sa kanya, pero hindi niya matandaan kung saan ito nakita. Maybe I can take her home to thank her. Iniliko ni Luther ang sasakyan para lapitan to, pero may isang sasakyan ang nauna sa kanya. Bumaba ang isang lalaki roon at hinila ang babae.
Nagmamadali naman niyang inihinto ang kotse at bumaba para tulungan ng babae. Pero nabigla siya sa ginawa nito. Hindi niya inaasahan na kaya nitong ipagtanggol ang sarili at magagawang papagsakin ng mga lalaki. Umalis na kayo, kundi sa ospital kayo uuwi ngayong gabi. Banta ng babae sa mga lalaki na agad pinaharurot paalis ang sasakyan. Bakit kasi wala pang dumadaan na taxi dito? Muli nitong sabi, saka napabaling sa direksyon niya. Nagulat ang babae nang makita siya. Napasolya pa ito sa labi niya bago umiwas ng tingin. Hindi siya sigurado kung tama ang nakita niya na bahagya itong namula. Marahil sa ilaw lamang yon dahil imposibleng mag-blush ang babaeng to sa kanya. Kung hindi mo ako sasaktan, pwede kitang ihatid sa pupuntahan mo, miss. Sabi niya sa tonong nag-aalangan. Baka bugbugin din kasi siya nito tulad ng 3 lalaki kanina. Deceiving ang itsura nito at suot. Di aakalain ng kahit sino na may tinatago pala itong kaastigan at tapang. Ang bangis, anya sa isip. Muli itong tumingin sa kanya. Waring sinusuri kung seryoso siya. Oh, talaga? Humisi ang babae at doon lang niya napagtanto kung bakit pamilyar to sa kanya. Ibang-iba man ang itsura nito ngayon, pero sigurado siyang ito rin ang babaeng humingi ng 5,000 sa kanya. If I'm not mistaken, you're the girl who asked me for money, right? The Siga woman in Happyland who let her friends chop my car? Hindi ako sigurado sa taong tinutukoy mo, mister. Pero ilan na bang humingi ng pera sa'yo at anong pangalan niya? Just one. Her name is Tyra from Happyland Compound. You look exactly like her without the makeup and your revealing dress. Eh di ako nga yun. So bakit ka narito at wala sa pre-engagement party mo? They called off the agreement because of you. Humalukip-kib si Tyra pero pasimple nitong hinaplos ang braso at bahagyang niyakap ang sarili. So narito ka dahil sisisihin mo ko? No, I'm here to thank you for setting me free. Una pa lang tutol na ako sa arranged marriage. Pero wala akong magawa para umatras. Salamat sa ginawa mo dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na tumalikod sa bagay na ayaw ko. Nakita ni Luther ang bahagya nitong pagkagulat. Maya-maya tumawa ito. Trouble lang naman ang hangad ko sa party, pero may maganda palang idudulot yun. Maswerte ka dahil hindi kami magkasundo ni Sabina. Yeah, thank you for that. Bilang pasasalamat, ihahatid na kita pa uwi sa inyo. Unti-unting sumilay ang ngiti ni Tyra. Great! Tamang-tama at wala akong sasakyan. Nasaan ba ang kotse mo? Naroon. Turo niya sa nakatigil na kotse hindi kalayuan sa kanila. Umalis na tayo bago pa ako maunahan ng pamilya ko sa pag-uwi. Lagot na naman ako sa mga yun mamaya. Nagmamadali itong pumunta sa sasakyan niya. Sumunod naman si Luther, pero hindi niya maiwasang mapatitig sa sexy nitong likuran. Hindi na siya magtataka kung nakuha nito ang atensyon ng lahat kanina, at maging siya'y napatingin din dito. Wala itong kaalam-alam na pasimple niya itong sinusulyapan habang tahimik ito sa isang gilid ng venue. Hoy, bilisan mo naman maglakad. Nilalamig na ako, oh. Pagkuha nito sa atensyon niya. Hinubad ni Luther ang coat niya bago yun inihagis kay Tyra. Suotin mo para hindi ka lamigin. Bahagya siyang napangiti nang isuot ni Tyra ang coat niya. Pinagbuksan pa niya ito ng pinto ng sasakyan bago siya sumakay at nagmaneho. Saan kita ihahatid? Tanong niya rito. Sa Alcaraz Mansion, may kukunin lang ako tapos hintayin mo ako sa labas. Magpapahatid ako sa'yo sa Happyland Compound. May bahay ako ron at dun muna ako titira. So, it's true that you're Sabina Alcaraz's sister? Sa papel lang at hindi sa dugo. Pero dahil sa ginawa ko ngayong gabi, ibabalik na ako ni Daddy at Mommy sa bahay ampunan kung saan nila ako kinuha. Bago nila gawin yun, uunahan ko na sila. Kukuha lang ako ng gamit ko at pera. Alam mo na, mahirap maglayas ng walang dala kahit na ano. Teka, ano nga palang pangalan mo? Kanina pa tayo nag-uusap pero hindi ka pa nagpapakilala. Luther Salcedo, but just call me Luther. By the way, why do you have to leave your house? Did you do something to upset your parents? Tumingin sa labas ng sasakyan si Tyra at mahinang nagsalita. Wala naman akong ginawa na nagustuhan nila. Sapat na yun kay Luther para maunawa ang may problema si Tyra sa mga magulang. Nagpatuloy na lang siya sa pagmamaneho hanggang makarating sa Alcaraz Mansion. Naghintay siya sa labas nang bumaba ang dalaga. Hindi naman nagtagal nang bumalik ito dala ang malaking bag. Sa Happyland na tayo. Excited nitong sabi. Muling pinaandar ni Luther ang sasakyan, pero hindi niya maiwasang punahin ang damit ni Tyra. Pupunta ka sa lugar na yun na ganyan pa rin ang suot mo? Bakit hindi ka man lang nagpalit ng damit? Nagmamadali nga ako, di ba?
Paano kung maabutan ako ng parents ko rito? Eh di wala ako nadala kundi itong suot ko. Malay mo, maibenta ko pa to kapag nasa Happy Land ako. Pera din yun. Napailing na lang si Luther at itinuon ng atensyon sa pagmamaneho. 2:00 ng madaling araw nang makarating sila sa Happy Land compound. Halata ang pagod sa kanilang dalawa nang pumasok sa tinutukoy na bahay ni Tyra. Maayos naman ang loob ng bahay at may modernong disenyo. Studio-type apartment yon na may air conditioning, fully furnished at may tiles ang sahig. Sama-sama sa iisang espasyo ang kusina, sala at silid-tulugan. Higit sa lahat, malinis yun at komportable sa kabila ng maliit na espasyo. Antok na ako, saad ni Tyra. Hinubad lang nito ang sapatos at ipinatong ang coat niya sa nag-iisang sofa roon, bago lumapit sa queen size na kama. Tama ka, kailangan ko munang bumawi ng lakas bago magmaneho pa uwi. Wala na silang nasa isip kundi ang matulog na lang, kaya halos magkasabay silang humiga sa nag-iisang kama at sabay nakatulog. Kinabukasan nagising si Tyra sa mainit na hanging dumadampi sa mukha niya. Kumilos siya habang nananatiling nakapikit. Pero naramdaman niyang may pumipigil sa paggalaw niya. Maliit niyang iminulat ang mga mata at ganoon na lamang ang gulat niya nang sumalubong ang mukha ni Luther sa kanya. Nakaunan siya sa braso nito habang nakayakap ito sa kanya at halos maduling na siya sa liit ng distansya ng mga mukha nila. Leche, anong ginagawa mo sa bahay ko? Sigaw niya sabay tulak dito. Nahulog si Luther sa kama pero dahil nakayakap ito sa kanya, kasama rin siya sa pagkahulog nito. Ouch! Daing ni Luther nang tumama ang likuran nito sa sahig. Aray ko! Daing ni Tyra nang mauntog ang mukha sa matigas na dibdib ni Luther. Tyra, nagpahinga lang ako sandali. Bakit mo naman ako itinulak? Inangat ni Tyra ang tingin kay Luther. Bahagya pang nakapikit ang mga mata nito sa biglang paggising. Paano naman kita hindi itutulak nakayakap ka sa akin? Aba, wala pang gumagawa niyan sa akin ikaw pa lang. I'm sorry. Magsasorry ka kasi hindi mo sinasadya? Sino maniniwala sa'yo na hindi mo sinasadya kung ang higpit ng yakap mo sa akin Mabilis niyang putol sa sasabihin ni Luther. Magsasorry ako kasi niyakap kita nang walang consent mo. Ayokong makita na nilalamig ka. Sumiksik ka sa akin kaya niyakap kita. Nasaan ba ang unan at kumot mo? Bakit wala kahit isa sa ibabaw ng kama mo? Pilit nang umiti si Tyra nang maalalang inilagay niya sa cabinet ang mga unan at kumot bago siya umalis dati. Hindi naman siya nakapaglabas ng gamit kagabi dahil sa sobrang pagod. Kung ganon, salamat sa pagpapainit ng malamig kong gabi. Napangiwi si Tyra sa napiling salita para magpasalamat kay Luther. Nagmukha tuloy na may kakaibang kahulugan yun. Basta, salamat sa pagyakap. Magagahan ka muna bago ka umalis. Bayad ko na yun sa pagtulak ko sa'yo. Tumayo si Tyra pero naapakan niya ang laylayan ng dress niya kaya muli siyang natumba kay Luther. Careful, Tyra. Nakabangon agad si Luther at maagap siyang sinalo pero hindi naging maganda ang pwesto nila. Pasak lang siyang napaupo sa kandungan nito habang nakaupo ito sa sahig. Nakahawak ang dalawa niyang kamay sa mga balikat nito habang ang mga kamay nito ay nasa baywang niya. Sandali silang natigilan habang nakatingin sa isa't isa. Napansin niya ang paglamlam ng mga mata ni Luther at bahagyang paglunok. Pero namilog ang mga mata niya nang maramdaman ang matigas na bagay sa inuupuan niya. Nag-init ang mukha niya nang mapagtanto kung ano yon. Bastos ka, Luther! Muli niya itong itinulak at mabilis siyang tumayo. I didn't mean it, Tyra. It's normal every morning. Paliwanag nito, pero tinakpan niya ang magkabilang tenga. Hindi na kita pakakainin ng agahan dito. Umalis ka na! Sabi niya bago tumakbo papasok ng banyo. Habol-habol niya ang paghinga nang makapasok sa CR. Napatitig pa siya sa refleksyon niya sa salamin. Pulang-pula ang mukha niya dahil sa nakakahiyang tagpong yun. My gosh, ang init ng pakiramdam ko. Bakit feeling ko hindi na ako virgin kahit hindi naman yun pumasok sa pagkababae ko? Kasalanan talaga to ni Luther. Bakit kasi nakatulog din siya sa tabi ko? Ay, kainis. Nilagyan na lang niya ng tubig ang bathtub at nagbabad siya roon. Sa ganoong paraan, bahagyang nawala ang init ng pakiramdam niya. Ilang minuto rin siya sa loob ng banyo bago nagpa siyang lumabas. Tanging puting roba ang tumatakip sa hubad niyang katawan at isang towel ang nakapulupot sa buhok niya. Salamat naman at umuwi na siya. Bulong niya nang makitang wala na roon si Luther, pero nagmamadali siyang lumapit sa mesa nang makitang may pagkain doon at isang note. Kinuha niya ang note na may nakasulat na "Breakfast for you, Tyra."
Ang sweet naman ng isang Luther Salcedo. Kaya pala baliw na baliw si Sabina sa'yo. Nakangiting umupo siya sa harap ng mesa. Sinimulan niyang kainin ang pritong itlog at toasted bread na tanging pagkain na meron sa bahay niya. Pagkatapos mag-agahan, saka naman siya nagbihis at lumabas ng bahay. Kaagad siyang sinalubong ng mga bata at kapitbahay niya. Ate Tyra, nakabalik ka na po pala. Miss ka na po namin. Sabi ng isang bata. Tyra, inalagaan ko ang bahay mo habang wala ka. Mabuti nakauwi ka na. Magiliw rin na sabi ng isa niyang kapitbahay. Salamat po, Aling Mirna. Tyra, saan ka ba pupunta? Ihahatid na kita. Saad din ng asawa ni Aling Mirna na si Mang Toby habang nakasakay sa tricycle nito. Tamang-tama po, Mang Toby. Papunta ako sa palengke tapos mag-grocery na rin po. Sige, dito ka na sumakay sa tricycle ko. Nagpaalam si Tyra sa mga bata at kapitbahay bago sumakay sa tricycle ni Mang Toby. Ilang oras ang ginugol niya sa pamamalengke bago umuwi. Pagbalik sa bahay, tahimik niyang inayos ang mga pinamili sa maliit niyang kusina. Habang naglalagay ng mga itlog sa fridge, muling sumagi sa isip niya ang note ni Luther. Napahinto siya sandali, saka muling napangiti. Hindi niya alam kung kailan niya ito muling makikita, pero isa lang ang sigurado niya. Nagulo na nito ang sistema niya. Nang sumunod na araw, nagtaka si Tyra nang makitang halos lahat ng tao ay nasa labas ng kani-kanilang bahay. Aling Mirna, ano pong meron ngayon? Bakit abala ang lahat? Tanong niya sa kapitbahay niya. Tyra, nag-anunsyo kasi si Kapitan Tagum. Magbibigay siya ng premyo sa bawat pamilya kapag naging malinis ang compound natin. Malaki na ang 10,000 para sa kagaya namin. Kaya ito, tulong-tulong kami sa paglilinis. Napangiti naman si Tyra. Magandang naisip ng kapitan para maging maayos ang kapaligiran ng compound. Disiplina at pagtutulungan lamang ang kailangan. Siguradong gaganda ang paligid. Kung ganun, ako naman pang bahala sa merienda ng lahat. Anunsyo niya na ikinatuwa ng mga tao. Tumulong muna si Tyra sa paglilinis bago siya lumabas ng compound. Simpleng shirt, jeans at rubber shoes ang suot niya habang nakaponytail naman ang buhok niya. Sumakay siya sa tricycle patungo sa pinakamalapit na fast food chain. Pagkarating niya sa Jollibee, matiga siyang pumila at hindi alintana ang haba niyon. Tahimik lang siya hanggang mapalingon siya sa isang pamilyar na boses sa may counter. I'm not sure what they all like to eat, but please prepare a meal good for at least 300 people. Si Luther ba yun? Parang wala sa itsura niyang papasok sa ganitong kainan. Bulong niya habang nakatingin sa direksyon ng binata. Nakaitim ito na polo, jeans at may suot na shade sa ulo. Walang ka-effort sa pananamit, pero nakakakuha pa rin ng atensyon ng mga customer sa Jollibee. Pinagtitinginan ito ng mga babae at kinikilig na bumubulong sa isa't isa. Noted sir, lalagyan na rin po namin ng free meal dahil sa order mo last time para sa mga batang pulube. Natuwa po sila sa ibinigay mo. Don't worry about it, miss. I'm happy to give them some food. Napakunot ang noon ni Tyra sa narinig. Wala talaga si itsura ni Luther na manlilibre sa mga pulubing bata. Mukha siyang maarte at masyadong clean freak. Parang allergic siya sa alikabok, di lalo na sa mga batang madudungis. Muli niyang sabi. Nagulat si Tyra nang lumingon sa kanya ang matandang babae sa unahan niya. Miss, bakit ba salita ka ng salita dyan? Nakakarindi ang boses mo. Tumahimik ka nga. Masungit nitong sabi. Itinikom ni Tyra ang bibig at baka magalit lalo ang masungit na matanda. Umayos na lang siya ng pila at muling tumingin sa direksyon ni Luther. Nagulat siya nang kumaway ito sa kanya. Tumingin pa siya sa likuran niya para siguraduhin na siya ang kinakawayan nito. Tyra, come here. I bought some food for Hapelan people. Tawag nito sa kanya habang naghihintay ito ng order na pagkain. Na-curious naman siya kung bakit nito bibilhan ng pagkain ng mga tao sa compound, kaya lumapit siya rito. Bakit mo bibilhan ng pagkain ng mga tao sa Hapelan? I asked the barangay captain to reward the people if they help clean the surroundings. I'll be the one to give the prize, and this food will serve as their snacks for today. Namangha naman si Tyra sa ginawang yun ni Luther. Labis na makikinabang ang compound kapag naging malinis ang kapaligiran. Pero hindi ito nakatira sa compound, kaya bakit ito mag-aaksaya ng oras at pera para maging malinis ang lugar nila? Bakit mo naman gagawin yun? Because from this day on, I'll be staying in Hapelan compound. Ano? Gulat niyang sabi, pero natakpan niya agad ang bibig nang tumingin sa kanya mga tao. Tipid siyang umiti sa mga ito bilang paumanhin, bago siya bahagyang lumapit kay Luther. Ano naman ang naisip mo't maninirahan ka sa Hapelan?
Huwag kang ma-offend sa sasabihin ko pero ang tingin ko kasi sa'yo, clean freak. Ikaw yung tipo ng tao na hindi maninirahan sa squatters area dahil madumi ron. Bulong niya rito. You're right, ayoko sa marumi. Kaya pinalinis ko ang buong compound. Tinanggal kasi ako ni Uncle sa trabaho. Ibinenta ko ang kondo ko at bumili ng studio-type apartment sa tabi ng bahay mo. Good thing na may isa pang available na apartment dun. A simple life with freedom is better than staying with someone I don't love. Bahagyang naawa si Tyra sa naging resulta kay Luther nang hindi natuloy nitong engagement. Pero mukhang masaya naman ito. Mukhang hindi rin ito maghihirap kahit nawalan ng trabaho. Nagawa pa nga nitong ilibre at magpabuya sa mga tao para lang maglinis ng kapaligiran. Wait, bakit sa Happy Land ang napili mo at hindi sa ibang lugar? Muli niyang tanong. Why not? You were there so it wasn't too boring. Natigilan si Tyra. Pakiramdam niya may something sa kanya si Luther. Pero alam naman niyang hindi ganoon. Siguro mas gusto lang nitong lumayo sa nakaka-stress na buhay sa syudad at siya lamang ang kakilala nito. Tulad niya, gusto rin niyang lumayo sa nakaka-stress niyang kapatid. Ay ma'am, mabuti po't narito ka. Pukaw sa kanya ng babae sa counter. Siya po yung lalaking nalibre sa mga batang kasama mo last time. Hindi ko lang po nakuha ang pangalan niya pero mukhang magkakilala naman po kayo. Sabi nito habang nakaturo kay Luther. Napatitig si Tyra kay Luther. Hindi nito alam kung gaano siya nagpapasalamat sa ibinigay nitong pagkain sa mga bata. Lubos ang panghihina ng loob niya noon dahil naubos ang pera niya. Pero dumating ito at tinupad ang pangako niya sa mga bata. Thank you, Luther. Taos puso niyang pasasalamat. Lumingon ito ng bahagya sa kanya bago ngumiti. You're welcome, Tyra. It's my first time doing something like that, but it felt really good. That's why I'm doing it again today. Napangiti naman si Tyra at mas nadagdagan ang paghanga niya kay Luther. Dahil manilibre ka naman ngayon sa Happy Land, hindi na ako bibili ng merienda para sa kanila. That's right, marami ang in-order ko, kaya tulungan mo na lang akong ipamigay ito sa kanila. Oo ba, gusto ko yan. Basta may kabahagi ako Mabilis niyang sang-ayon habang nakangiti, kaya ngumiti rin to sa kanya. Of course, Tyra, hindi ka mawawalan ng pagkain sa mga in-order ko. Pakiramdam ni Tyra na wala na ang tensyon at pagkailang sa pagitan nila ni Luther. Para na silang magkaibigan ngayon na iisa ang gustong gawin. Pero alam niya sa sarili na hindi lang sa pagiging kaibigan patungo ang kasalukuyan niyang nararamdaman para dito. Espesyal na ang paghanga niya sa binata. Nang maihanda ang order ni Luther, magkasama na silang bumalik sa Happy Land at ipinamahagi ang pagkain sa mga tao. Samantala, sa mansyon ng mga Alcaraz, masayang nag-uusap sina Mr. Alcaraz at Mr. Salcedo habang nakatingin sa larawang nakadisplay sa cellphone ni Mr. Salcedo. Tingnan mo itong pamangkin ko, kumpadre. Mahigpit siyang tumututol pakasalan ng anak mong babae. Pero anak mo pa rin naman ang kasama niya ngayon. Nakangiting sabi ni Mr. Salcedo habang pinapakita ang larawan ni Luther at Tyra habang magkasamang namimigay ng pagkain sa mga tao. Kuha yun ng tauhan ni Mr. Salcedo na sumusubaybay kay Luther simula nang umalis to. Marahil nagkamali tayo na pilitin silang magpakasal ni Sabina. Kung pagmamasdan silang dalawa ni Tyra ngayon, napakasaya nila. Kaya hayaan na lang natin silang magdesisyon kung magpapakasal sila. Ibinaba ni Mr. Salcedo ang cellphone sa mesa bago uminom ng tsaa. Tama ka, kumpadre. Wala rin namang magbabago dahil isang Alcaraz at isang Salcedo pa rin ang ikakasal kung sakali. Ang kaibahan lang, hindi na sila ipipilit sa isa't isa. Nagulat din ako kay Luther nang ibenta niya ang kanyang kondo at bumili ng maliit na apartment sa isang squatters area. Sa akin na siya lumaki nang magkaroon ng kanya-kanyang pamilya ang mga magulang niya at kilala ko siya simula pagkabata. Ayaw na ayaw niya sa maruming paligid, pero ngayon doon siya maninirahan. Sa tingin mo, kumpadre, may kinalaman kaya ang anak kong si Tyra sa desisyong to ng pamangkin mong si Luther? Interesadong tanong ni Mr. Alcaraz. Bahagya pang lumapit si Mr. Salcedo sa Ginoo na para bang mahalagang chismis ang sasabihin nito. Malaki, kumpadre. Sinabi sa akin ni Mr. Dominguez na nagkakilala sina Tyra at Luther bago pa maganap ang pre-engagement nila ni Sabina. Ang iniisip ko baka sila talaga ang nagmamahalan. Kaya siguro ganoon ang nangyari ng gabing yun. Tumawa naman si Mr. Alcaraz. Bahagya pa itong pumalakpak sa tuwa. Mabuti kung ganun, kumpadre. Sa ngayon, hayaan muna nating mag-enjoy ang mga bata. Huwag na natin silang abalahin at isipin na lang natin na nasa bakasyon silang dalawa. Sigurado naman akong safe sila sa lugar kung nasan sila. Mukhang mahal sila ng mga tao ron.
Ayon kay Mr. Dominguez, mukhang kilala si Tyra sa lugar na yun at kasundo ng lahat. Marahil nung pinatapo namin siya roon, kaya siya nakilala ng mga taga roon. Ibig sabihin, mahusay makisama ang anak mong si Tyra, kumpadre. Siguro nga pero hindi rin ako makapaniwala. Pasaway kasi si Tyra. Well, baka naman okay siya kapag wala sa poder nyo. Hindi siya magugustuhan ng mga tao ron at ni Luther kung pasaway siya. Marahil nga. So, anong plano mo? Pinatigil ko na ang sumusunod kay Luther, kumpadre. Masaya naman ang pamangkin ko ngayon kaya hindi ko muna siya pababalikin sa trabaho. Magandang desisyon yan, kumpadre. Baka pag uwi nila may apo na tayong dalawa. Masayang nagtawanan ang dalawang matanda at hindi maikakaila ang excitement ng mga ito sa posibilidad na magkakaapo sila kina Luther at Tyra. Sa kabilang banda, hindi nagustuhan ni Sabina ang mga narinig habang nakatago sa likod ng kortina. Hindi kalayuan mula sa kinauupuan ng matatanda sa sala. Kanina pa siya tahimik na nakikinig sa buong usapan at bawat salitang binibitiwan ng mga ito ay parang kutsilyong humihiwa sa puso niya. Nakapikit siya ng mariin at pilit pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo sa mga mata niya. Hindi siya makapaniwalang mismong ama niya ang sumasang-ayon sa pagtatambal ng kapatid niya at ng lalaking gusto niya. Akala niya'y kampi ito sa kanya, pero hindi pala. Kung inaakala niyong papayag ako, nagkakamali kayo. Hindi ako papayag na maiwan at maging katawa-tawa sa mga tao. Ako ang magiging asawa ni Luther, dahil sa akin siya nararapat at hindi kay Tyra. May halong determinasyon at hinanakit ang boses niya habang unti-unting lumalayo mula sa kinatatayuan. Pagdating sa silid, tinawagan agad ni Sabina ang isang mapagkakatiwalaang tao na nagtatrabaho sa kumpanya ng daddy niya. Miss Alcaraz, what can I do for you? Sagot nito sa kabilang linya. Mr. Santos, ano ang update sa Happyland Compound Project ni Daddy at Mr. Salcedo? Malamig na utos ni Sabina habang naglalakad papunta sa bintana. Sandaling natahimik sa kabilang linya bago sumagot. Miss Alcaraz, nag-decide ang board na i-hold muna ang high-rise condominium project. Community backlash is too strong, and your father thought it's better to cancel it. Uminit ang ulo ni Sabina at napahawak sa sentido. Cancel? Bulong niya sa sarili, bago muling nagsalita ng mas matalim ang tono. No, wag niyong i-cancel. Ituloy niyong proyekto, with or without the board's approval. But Miss Alcaraz, your father already I don't care what my father thinks. Putol niya agad sa sasabihin nito. I-push niyo ang proyekto. Simulan niyo na agad ang clearance at ipa-demolish ang area. Ma'am, that will displace hundreds of people living there. Humisi si Sabina. Exactly. That's what I want. Start with the demolition orders. I want that place gone before the month ends. Bago pa makasagot si Mr. Santos, pinatay na ni Sabina ang tawag. Tingnan natin kung mananatili ka pa sa squatters area mo, Tyra, kapag tuluyang nawala ang Happyland compound sa'yo. Sa mga nakalipas na araw, palaging magkasama sina Tyra at Luther. Maliban sa magkapitbahay sila, palagi rin silang tumutulong sa programang pangkalinisan ng barangay. Ilang araw pa lamang sila na nagtutulong-tulong sa paglilinis. Malaki na agad ang pinagbago ng lugar. Makikita yun sa malinis na daloy ng tubig sa kanal. Nakakapagod pero sobrang worth it. Nakangiting sabi ni Tyra matapos nilang tumulong sa pag-aayos ng mini-gym sa Happyland. Tama, ang laki ng pinagbago ng lugar na to. Wala nang kalat, hindi na mabaho ang paligid. Wala na ring ebak na pakalat-kalat. Tumawa sila ng malakas dahil sabay na alala ang unang encounter nila sa lugar. Grabe, kadiri ang experience na yun Saka sobrang tapang mo. Takot na takot sa iyong assistant ko. Ganun ka ba talaga? Depende sa tao. Mabait ako sa taong mabait. Ikaw ba naman ang hipuan ako ng Pokemon? Tingin mo matutuwa ako? Oo na po, sorry na. Di ko naman talaga sinasadya yun. Nandiri lang talaga ako sa naapakan ko. Kalimutan na nga natin ang nakakadiring tagpo na yun. Umupo si Tyra sa semento sa hagdan ng stage para sandaling magpahinga. Pero marahan siyang hinila patayo ni Luther. You can sit there without something to cover it first, Tyra. Hinubad ni Luther ang suot na jacket at saka isinapin sa semento. There, you can sit now. Napangiti na lang si Tyra bago muling umupo sa may sapin na semento. Ngunit napansin niyang basang-basa ng pawis ang puting t-shirt ni Luther. Luther, pawis na pawis ka na Umuwi ka muna at magpalit ng damit. Baka matuyuan ka ng pawis sa katawan. It's fine, I'll change later. Baka magkasakit ka. Sige, ikaw rin. Walang mag-aalaga sa'yo. Pananakot niya dito. Sandali naman itong natahimik.
pero maya-maya ay bigla nitong hinubad ang t-shirt. Napasinghap si Tyra nang tumambad sa kanyang paningin ang matipunong katawan ni Luther. Matigas ang mga dibdib nito at maganda ang hulma ng abs na tila inukit ng isang bihasang eskultor. Halos hindi siya makatingin ng diretso rito, lalo na't pawisan pa ito at nagmukhang bagong ligo. Hindi na matutuyo ang pawis ko sa katawan kapag nakahubad ako. Di ba, Tyra? Marahang kinagat ni Tyra ang ibabang labi. Pakiramdam niya sinasadya nitong gawing nakakaakit ang boses. Ewan ko, hindi naman ako doktor. Sagot niya nang nakaiwas ng tingin. Tyra. Tumingin siya kay Luther dahil akala niya ay may sasabihin to. Pero ang loko, kinindatan lamang siya. Puwisit ka, Luther. Natatawa niyang sabi, pero deep inside kinikilig na rin siya. Pasimple siyang humawak sa pisngi nang maramdaman niyang nag-init ang mukha niya. You blushed again, Tyra. Mainit kasi ang panahon kaya namumula ako. Huwag kang assuming na dahil sa'yo to. Ngumiti lang si Luther. Alam yata nito na namumula siya dahil sa pagkindat nito. Kaya sa tuwing tumitingin siya, kumikindat ito sa kanya. Sa una, sinasagot niya ito ng pag-irap. Pero sa huli, natatawa na lang siya habang napapailing. Hindi naman niya maitatago ang kilig kay Luther dahil kitang-kita na iyon sa namumula niyang pisngi. Ilang oras pa silang nanatili sa mini-gym bago nagpa siyang umuwi. Magkasabay silang naglalakad ni Luther. Wala pa rin itong pang-itaas na damit, kaya nagmistula itong rumarampa sa eskinita. Tyra, sabay tayo mag-dinner sa bahay mo. Sige, basta ikaw ang magluluto. Pero sa bahay mo hindi pa kasi ako nakakabili ng gas. Naubusan ng laman ng tangke ko. Mabilis niyang pagpayag. Hindi naman yun ang unang beses na nagsabay sila sa pagkain. Minsan, siya ang dumadayon ng kain sa bahay nito. Pero palagi si Luther ang nagluluto dahil mas masarap itong magluto kaysa sa kanya. Don't worry, I'll handle everything. Dadalhin ko na lang sa bahay mo ang pagkain. Sarapan mo uli Sure, no problem. Lakas mo sa akin Nagkatawanan sila habang naglalakad. Simpleng palitan lamang ng salita, masaya na sila. Kahit wala silang relasyon, okay na sila. Basta makita nila araw-araw ang isa't isa. Kinagabihan, nagdala ng pagkain si Luther sa bahay ni Tyra. Isang malaking tray ang dala nito na may lamang garlic butter shrimp na may kasamang steamed rice at iced tea sa recycled na mason jars. Masaya nilang pinagsaluhan yun, hanggang sa maubos. Siya naman ang naghugas ng pinggan bago nagpaalam ang binata sa kanya. Ganoon lang kasimple ang pamumuhay nila, pero hindi may kakailang masaya silang dalawa. Kinabukasan, nagising si Tyra na parang umuuga ang bahay niya. Walang pagdadalawang isip siyang tumakbo palabas sa pag-aakalang lumilindol. Pero nagulat siya nang makitang nagtatakbuhan ng mga tao sa main gate ng Happyland. Tumakbo rin siya patungo roon, at ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang sinisira ng bulldozer ang gate. Sinong nag-utos sa inyo na sirain ang lugar namin? Malakas niyang sigaw at matapang na humarang sa unahan ng bulldozer. Pero dalawang bisig ang agad na yumakap sa kanya para umiwas sa tumalsik na bakal. Tyra, what were you thinking? That was dangerous. Are you hurt? Nag-aalalang sabi ni Luther na siyang yumakap sa kanya. Luther, sinisira ng equipment na yan ang lugar natin. Hindi ako papayag na gawin nila yon. Relax, I'll handle this matter. Binitiwan siya nito at dinukot ang cellphone sa bulsa. Maya-maya lang ay may kausap na ito sa kabilang linya, kasabay ng pagtigil ng bulldozer. Sa galit ni Tyra, sinugod niya ang driver ng bulldozer at hinila ito palabas. Pinalibutan ito ng mga kaibigan niya na akala ng iba ay mga sanggano, pero mababait ang mga ito na ama, kapatid at kaibigan. Sinong nag-utos sa'yo para sirain ang Happyland, ha? Tanong niya habang hawak ang kwelyo ng driver. Hindi ko po kilala, ma'am. Napag-utusan lang po ako ng boss ko. Parang awan niyo na po, wag niyo po akong sasaktan. May pamilya rin po ako. Sumusunod lang po ako sa utos. Naawa si Tyra sa driver, kaya binitiwan niya ito. Umalis ka na. Pero iiwan mo ang equipment na yan. Hindi po pwede, ma'am. Pagagalitan ako ng boss ko. Mamili ka. Aalis ka ng walang equipment o aalis ka ng walang buhay. Pananakot niya ulit rito. Hindi na ito nag-isip at agad na tumakbo palayo. Kayo nang bahala sa equipment na yan, mga tropa. Baklasin niyo hanggang sa pinakamalit na piyesa. Kami nang bahala rito, Tyra. Hindi na ito makikilala ng may-ari. Ibebenta namin ng mga parte nito para ipagawa ang sinira nilang gate. Tumango lang si Tyra bago niya lapitan si Luther. Napansin niyang tulala lang itong nakatingin sa cellphone. Luther, umalis na yung driver ng bulldozer. Iniwan ko na rin sa mga tropa natin ng equipment.
Sila na bahala ron, sabi niya rito. Natigil na si Tyra nang tumingin si Luther sa kanya at malungkot nang umiti. Tyra, let's eat breakfast together. I'll cook whatever you want. Sige, usual breakfast na lang na palagi mong niluluto. Pupunta ako sa bahay mo pagkatapos kong maligo. Okay. Tipid itong umiti bago naglakad pabalik sa bahay nito. Nagtataka naman siya dahil alam niyang may kakaiba ngayon kay Luther. Hindi niya alam kung sino ang kausap nito sa kabilang linya kanina, pero naging kakaiba ito pagkatapos ng tawag. Bumalik na lang si Tyra sa sariling bahay. Mabilis siyang naligo at nagtungo sa bahay ni Luther, pero napansin niya ang sunod-sunod nitong buntong hininga habang nagluluto. Lumapit siya rito at sinilip ang mukha nito. May problema ba, Luther? Tipid itong umiti bago umiling. Kilala kita, Luther. Nararamdaman kong may problema ka. I called my uncle when he wants me to go back to work. Malungkot nitong sabi. Good news naman yun ah. Bakit malungkot ka? Huminga ito ng malalim bago pinatay ang apoy sa niluluto nitong fried rice. Hindi na kita makakasama araw-araw kapag umalis ako, Tyra. Hindi na rin kita maipagluluto. Kumirot ang puso ni Tyra. Pero pinakita pa rin niyang masaya siya para kay Luther. Palagi nitong nababanggit ang tungkol sa trabaho, kaya alam niyang mahalaga rito ang bagay na yun. Ano ka ba? Okay lang yun. Bumisita ka na lang kapag may free time ka. Hindi ko alam kung magagawa ko pa yun. Eh di maghihintay ako sa pagbabalik mo. Hindi naman ako aalis dito eh. Malungkot na napatitig si Luther sa kanya. Tipid itong napangiti habang pinapalandas ang tingin sa mukha niya. Ilang sandali pa'y hinaplos nito ang pisngi niya. I'll never forget the face of the woman who saved me from my unwanted engagement and quietly stole my heart. Luther? Tyra, I love you. Napasinghap si Tyra, parang huminto ang paligid niya at ang tanging naririnig niya lang ay ang malakas na tibok ng puso niya. Hindi siya makagalaw at hindi rin makapagsalita. Nakatitig lang siya kay Luther habang unti-unting namumuo ang luha sa mga mata niya. Luther ay... Nawala ang sasabihin niya nang mabilis nitong sinakop ng halik ang mga labi niya. Sandali lang yun bago ito dumistansya sa kanya. Alam ko, Tyra. Nararamdaman ko yun. Pero ayoko marinig yun mula sa'yo. Mahal kita at alam kong ikaw ang nangmamayari ng puso ko. Pero hindi ko alam kung magagawa akong panindigan ng pagmamahal ko sa'yo. Ang gusto ko lang ay maging masaya ka at manatiling ligtas. Luther, ano bang sinasabi mo? Ano ba talagang pinag-usapan niyo ng uncle mo? Pinipilit ka ba ulit niya magpakasal kay Sabina? Kinakabahan niyang tanong. Dahil pakiramdam niya, may laman ang bawat salita ni Luther. Kumain na tayo, Tyra. Mabilis siya nitong hinalikan sa noo bago kumuha ng plato at nagsalin ng sinangag doon. Napansin niya na ayaw pag-usapan ng binata ang tungkol sa problema nito, pero pinili na lang niyang manahimik. Sinikap niya rin na ibalik ang dati nilang sigla habang kumakain, pero nararamdaman pa rin niya ang lungkot. Lalo pat sobrang halata ang kalungkutan sa itsura ni Luther. Hindi naging maganda ang breakfast nila dahil nagpaalam din ito sa kanya na ngayong araw aalis. Nabalot ng lungkot ang puso ng dalaga at nagmukmuk lang siya sa loob ng bahay. Ilang araw ang nakalipas simula nang umalis si Luther, binabalot pa rin ng lungkot ang puso ni Tyra, lalo pat hindi niya ito nakakausap. Sinusubukan niya itong tawagan pero hindi naman niya makontak ang numero nito. Hindi niya alam kung anong nangyari dito, pero nag-aalala siya na baka hindi na niya muling makita ang binata. Kinagabihan, isang katok ang narinig ni Tyra sa pinto niya. Nagmamadali at excited niyang binuksan ang pinto sa pag-aakalang si Luther yon, pero nadismaya siya. Manong Bogs, anong ginagawa mo rito? Nagtataka niyang tanong sa dati niyang bodyguard. Bahagya itong yumuko sa harapan niya bago nagsalita. Magandang gabi, Lady Tyra. Pinapasundo na po kayo ng mga magulang mo. Kailangan mo nang bumalik sa mansyon. What? Okay na ako rito, Manong Bogs. Masaya ang buhay ko rito. Hindi ko na kailangan bumalik sa mansyon. Kaya ko naman na wala sila. Kung hindi ka uuwi, itutuloy ang demolition sa Happyland. Sabat ng boses babae na pamilyar sa kanya. Lumingon siya sa direksyon nito. Nakita niyang nakahulukip-kip si Sabina. Anong ibig mo sabihin? Sina Mommy at Daddy bang nag-utos ng demolition sa Happyland? Hindi, dahil ako nag-utos niyon nang walang pahintulot ni Daddy. Nalaman niyang ginawa ko kaya pinagalitan niya ako. That's why I'm here to bring you back. This is my punishment. If I can't bring you home, I'll no longer be an Alcaraz. What's your freaking game this time, Sabina?
How can you bring me back when from the start, I've been at home? This is my home. Then, wala akong pagpipilian kundi ipabuhat ka kay Manong Bogs. Napag-isipan ko kasing mas mahalaga ang apelidong daladala ko kaysa sa bagay na gusto kong makuha mula sa'yo. Akala mo kasi ako ang paboritong anak? Bulong pa nito sa huling pangungusap. What? Tumingin si Tyra kay Manong Bogs. Ano na naman ang kalokohan ng kapatid ko, Manong Bogs? Nababaliw na ba siya? O bago na naman niya tong modus para paikutin si na Mommy? Pakiusap, Lady Tara. Sumunod ka na lamang po. Ayaw kong magkasakitan tayong dalawa. Naiinis na tumingin si Tyra kay Sabina. Wala siyang laban kay Manong Bogs, kaya napipilitan siyang bumalik sa mansyon kahit labag yun sa loob niya. Isa pa, ayaw din niyang mapapagalitan ito ng magulang nila kapag hindi nito nagawa ang trabaho. Pagdating sa mansyon, inaasahan na ni Tyra na naghihintay sa kanya ang mga magulang. Siguradong alalang-alala ang mga ito sa paboritong anak na si Sabina. Pero nagulat siya nang salubungin siya ng mahigpit na yakap ng mommy niya. How's your vacation, Iha? Magiliw nitong tanong. Mommy? Sa sobrang gulat niya, yun na lang ang nasabi niya. Oh dear, hindi mo lang alam kung gaano ka namin na-miss dito sa bahay. Kumusta ka na? Muli nitong tanong. Naramdaman ni Tyra ang sensiridad sa boses ng mommy niya. Wala yung halong pagkukunwari dahil kabisado na niya ang pagpapanggap sa mapagkunwaring ugali ni Sabina. Mommy. Naluha na lang siya at niyakap din ng mommy niya. Ngayon na lang uli niya naramdaman ang init ng yakap ng isang ina. Natawa naman ito habang yakap siya. Maya-maya ay yakap naman ng daddy niya ang naramdaman niya. Pareho naman niyang niyakap ang dalawa. I'm sorry, Mommy, Daddy. Forgive me. Hindi masabi ni Tyra kung ano ang mga bagay na hinihingi niya ng tawad sa mga ito. Alam niyang marami yon at ngayon lang niya naisip na may pagkakamali rin siya. Nagkamali rin siya sa iniisip sa mga ito dahil ngayon nararamdaman niyang mahal siya ng mga magulang niya. It's okay, Tyra. You're our child and no matter what, you're important to us. Sagot ng daddy niya. Magpahinga ka na anak, may sorpresa kami naghihintay sa iyo bukas. Huling sabi ng mami niya. Ano po yun? Curious niyang tanong at hindi napigilan ang pagsibol ng excitement sa dibdib niya. Silly, it won't be a surprise anymore if we tell it now. Mataray na sagot ni Sabina. I'm not asking you, Sabina. Mataray rin niyang tugon sa kapatid. Tumawa naman ang kanilang mga magulang. Simula pagkabata ganito na kayong dalawa. Okay lang ang magsagutan o paminsan-minsan ay mag-away. Pero wag na wag kayong magkakasakitan. Magkapatid kayo, hindi man sa dugo, pero anak namin kayo pareho. Paalala ni Serena. Mommy, sinampal ako ni Sabina nung pre-engagement niya. Pagsusumbong niya rito. It's because you ruined my engagement. It hurts, duh. Umikot ang mata ni Sabina sa kanya. Tama na yan, tapos na yon. Mas mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga susunod na araw kaysa sa nakaraan. Magpahinga na tayo. Utos ng daddy niya. Nagpaalam sila sa isa't isa at nagkani-kanyang punta sa mga silid nila. Ngunit kasabay niya sa pag-akyat si Sabina dahil nasa iisang floor lang ang mga silid nila. Hindi ka ba hihingi ng sorry sa akin, Sabina? Marami kang ginawa sa akin, pero kahit isang beses hindi ka humingi ng tawad. Tanong niya sa kapatid. Sorry, okay na ba? No, gusto ko yung mas sincere pa dyan. I won't say it again. Just take my apology, whether you like it or not. Okay, apology accepted. Saad niya at marahang lumingon kay Sabina. I'm sorry if I ruined your engagement. I know I hurt you, but this is my way of getting revenge for everything you did. Ano pa bang magagawa ko? Nangyari na ang lahat at hindi na yun may babalik pa. Let's just move on from the past. Ngumisi si Tyra at inakbayan niya si Sabina. Parang amateur na nating dalawa ngayon, di ba? Biro niya. Whatever. Umikot ang mga mata ni Sabina, pero hindi nito inaalis ang braso niya sa balikat nito. Sa tingin ni Tyra, ito na ang simula ng maayos nilang samahan ng kanyang pamilya. Kung bakit ito biglang nagbago, hindi niya alam. Basta ang mahalaga, magkasundo sila. Kinabukasan, walang lakas si Luther habang lulan ng sasakyan patungo sa simbahan. Nagsinungaling siya kay Tyra na babalik siya sa trabaho. Dahil ng totoo, kailangan niyang ituloy ang naudlot na kasal sa Alcaraz family. Yun ang kondisyon ng tiyuhin niya para ipatigil nito ang demolition. Alam niyang labag sa batas ang demolition dahil walang consent yun. Pero magagawa ng tiyuhin niya ang kahit na anong gustuhin nito. Natatakot siya para sa kaligtasan ni Tyra, kaya pumayag siya sa kasal.
Isusuko niya ang sariling kalayaan para sa babaeng mahal niya. I wish you're the one I'm going to marry, Tyra. Bulong niya habang nakatingin sa larawan nito sa cellphone niya. Engineer Salcedo, narito na po tayo. Saad ng driver. Mapait nang umiti si Luther nang makita ang magandang ayos ng labas ng simbahan. They really had the time and energy to prepare something this extravagant, ha? Sarkastiko niyang sabi, pero unti-unti na namang binalot ng lungkot ang puso niya. Ganitong setup din ang gusto ko sa kasal namin ni Tyra. Pero hindi ko magagawa yun. Bumuntong hininga si Luther at seryosong lumabas ng sasakyan. Sinalubong naman siya ng tiyuhin niya sa bungad ng simbahan. Smile, Luther. You're about to make a memory that will last forever with the woman you love. Anya. Natawa na lang siya sa isip. Kung si Tyra ang pakakasalan niya, baka kagabi pa siyang nakangiti. Pero kung hindi, walang kwenta ang kasal na ito. Nanatili siyang tahimik. Wala siyang pinapansin kahit nagbibigay ng congratulations ang mga bisita. Iniisip niyang tumakas at pakasalan si Tyra, pero nagdadalawang isip siya dahil baka mapahamak lamang ito. At maging ang mga tao sa Happyland ay mawalan ng tirahan. He's currently facing a dilemma at kailangan niyang piliin kung saan walang kahit sinong mapapahamak. Di baling siya na lang ang magdusa mag-isa kaysa iba, lalo na ang pinakamamahal niyang babae. Your bride is here, Luther. Look at her. She's beautiful. Bulong ng tiyuhin sa tabi niya habang naghihintay siya sa may altar. Hindi siya nag-abalang tumingin. Bahagya siyang pumikit para isipin ang imahe ni Tyra na naka-wedding gown. At ito ang naglalakad palapit sa kanya. Araw ng kasal natin pero inaantok ka, Mr. Pokemon. Biglang nagmulat ang mga mata ni Luther nang marinig ang boses ni Tyra. Nakikita niya ito sa harapan niya suot ang wedding gown na nasa isip lang niya kanina. Tyra? Kinusot niya ng bahagya ang mga mata. Baka nililin lang lamang siya ng paningin dahil ito ang laman ng kanyang isip. Pero totoong nasa harapan niya ito. Surprise ko sa'yo to, iho. Saan ang tiyuhin niya? Hayaan na sana namin kayong mamuhay ng simple sa Happyland. Pero kailangan ng kumpanya ang magaling naming engineer. Nagdesisyon kami ni kumpadre na bigyan kayo ng surpresang kasal. Dahil alam namin na malulungkot kayo kapag nawalay sa isa't isa. Sa ganitong paraan, wala nang makapaghihiwalay sa inyo. Mahal nyo naman ang isa't isa kaya iniisip namin na wala namang problema. Alam kong pangarap mo to, Luther. At tinupad ko lamang ang pangarap mo para sa'yo, anak. Sa saya ay niyakap na mahigpit ni Luther ang tiyuhin. Bahagyang nangilid ang luha sa mga mata niya dahil sa labis na kaligayahan at pasasalamat. Akala niya wala na silang pag-asa ni Tyra, pero ito rin pala ang babaeng pakakasalan niya. Thank you, Uncle. Akala ko ito ng araw ng bitay ko. Pwede ba naman yun? Wala ka namang kasalanan. Pero paano niyo po nalaman na si Tyra ang mahal ko? Wala namang imposible sa uncle mo, Luther. Siyempre mahal kita at ayaw kitang mapahama kung saan ka man pumunta noong nag-resign ka. Kaya pinasundan kita sa mga tauhan ko. Nalaman ko na masaya ka sa Happyland at masaya ka sa anak ni kumpadre. Kaya nagkasundo kami na hayaan na lamang kayo ni Tyra na maging masaya. Total, magiging magbalae pa rin naman kami. Wala naman akong hangad kundi ang maging masaya ka. Tiyuhin mo lamang ako, pero alam mo para na rin kitang anak at ikaw lamang ang meron ako. Kaya hangad ko na maging masaya ka. Alagaan mong mapapangasawa mo at bigyan niyo agad kami ng apo, maliwanag? Nakangiting paliwanag at dili ng Ginoo. Salamat po, Uncle. Akala ko walang mahalaga sa iyo kundi negosyo. Salamat po sa pagmamahal at pag-aalaga niyo sa akin mula noon hanggang ngayon. Makakaasa po kayo na pakamamahalin ko si Tyra at bibigyan agad namin kayo ng apo. Mahina niyang sabi bago lumingon kay Tyra na nakangiti sa kanya. Hinawakan niya ang kamay nito at marahang hinalikan bago dinala sa harapan ng altar. Naging maayos ang daloy ng seremonya hanggang sa dumating ang bahagi ng pagpapalitan ng mga pangako at singsing. Tyra, this surprise is the best gift I could ever ask for. Hindi ko akalain na darating ang araw na to. Pero ngayon na nandito ka, alam kong magiging maayos ang lahat dahil kasama kita. Ngayon sa harap ng Diyos, ng ating mga kaibigan at pamilya, nangangako akong mamahalin ka. Susuportahan at palaging kakampi sa kahit na anong pagsubok ng buhay. You are my heart, my home, and my forever. I love you, Tyra. Isinuot niya ang singsing sa daliri nito at masuyo pa niyang hinalikan yon. Luther, alam mo bang nagulat din ako nang sabihin ni na mommy at daddy kanina na ikakasal na tayo? Tanging Diyos lang ang nakakaalam kung gaano kita kamahal.
at kung gaano ko hinahangad na mapasa iyo. Mahirap paniwalaan ang sinasabi nila dahil iniisip ko na matagal ang paghahanda sa kasal. Ang venue, invitations, damit at kung ano-ano pa. Pero wala nga palang imposible sa pamilya natin. Inayos na nila ang lahat at ang kailangan lang natin gawin ay maglakad patungo sa altar at magsumpaan. Narito na tayo ngayon at handang tanggapin ng pag-ibig ng isa't isa. Mahal din kita. Napangiti si Luther nang isuot ni Tyra ang singsing sa daliri niya. Sa oras na ito, wala nang makapaghihiwalay sa kanila dahil pagkatapos ng seremonya, opisyal na silang mag-asawa. Tama ang tiyuhin niya. Isa itong alaala na dadalhin niya habang buhay. Pagkatapos ng kasal, nagtungo na sila sa isang 6-star hotel kung saan gaganapin ang reception. Kinabukasan naman ay nagtungo sila sa Happy Land para mag-celebrate kasama ang mga tao roon. Namahagi rin sila ng regalo sa mga ito at laruan para sa mga bata. Isa yon sa malaki ang parte sa pagmamahalan nilang dalawa. At sa studio apartment mismo ni Tyra nangyari ang unang gabi nila bilang mag-asawa. Matapos ang kasal at maikling honeymoon, bumalik si Luther sa kumpanya ng tiyuhin niya bilang head engineer, habang si Tyra naman ay tumulong sa investment company ng sariling pamilya. Maayos na ang relasyon nila ni Sabina, ngunit hindi mawawala ang tarayan nila sa isa't isa. Bahagi na siguro yun ng pagiging magkapatid nila. Ganoon na talaga sila magpakita ng pagmamahal sa isa't isa. Parang magkaaway na handang tiisin ng isa't isa. Tuluyan nang hindi pinatayuan ng kumpanya ni Luther ng condominium ang Happy Land. Sa halip ay dinevelop na lamang nila ang lugar at ginawang murang pabahay. At ang bahagi ng Happy Land ay libre nilang ipinagkaloob sa mga kasalukuyang nakatira roon, sa kondisyon na pananatilihin ng mga itong malinis at safe ang compound. Sa kabila ng pagiging abala sa kani-kanilang mga trabaho, nagagampanan pa rin ni Tyra at Luther ang obligasyon bilang mag-asawa. At makalipas ang 2 taon, sa wakas ay isinilang din ni Tyra ang panganay nila ni Luther. Isang sanggol na babae. Hindi naging madali ang buhay, pero sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanilang pinagdaanan, nanatili silang matatag at nagmamahalan. Dahil sa tunay na pag-ibig, natutuhan nilang ang bawat hamon ay daan patungo sa kanilang walang hanggang pag-iibigan. Life isn't always easy. Puno ng challenges at unexpected hurdles. Sa bawat hirap, natututo tayong maging mas matatag, mas malakas at mas handang lumaban, kahit mag-isa lang tayo. Minsan din, ang mga taong masakit ang ginawa sa atin ang nagtuturo ng pinakamahirap na leksyon. Pero sila rin ang magiging daan para matagpuan mo ang taong talagang para sa'yo. Love isn't perfect at puno ng problema. Pero yung pagmamahal na nagsimula unexpectedly at tumibay dahil sa pagtutyaga at pag-unawa, yun ang tunay na lakas. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.